Tinanong ni Fang Ping ang nagbabantay na sundalo kung maaari ba raw siyang pumasok sa loob dahil may hahanapin lang daw siya. Tumugon naman ang nagbabantay na sundalo na hindi raw sila nagpapapasok ng mga taong tagalabas. Kung may hinahanap nga raw ito ay maaari naman itong magpa-register ng contact at nang mapahanap nila ang tao na sinadya nito doon. Napaisip ang ating bida kung ayos lang ba raw na basta na lang siya pumunta doon para maghamon ng laban. Hindi niya nga raw alam kung paano niya ito hahamunin sa sandaling makita na niya ito. Tinawagan ni Fang Ping si Wang Jinyang para itanong kung may formal ba raw na paraan para hamunin niya sa isang laban ng isang tao. Tumugon si Wang Jinyang nang maaari raw itong mag-submit ng isang challenge proposal sa pinuntahan nitong school kung gusto nitong maghamon ng formal, pero kakailanganin nga lang daw nitong maghintay ng matagal at maaari rin daw itong matanggihan sa ginawa nitong paghahamon. Kung gusto naman daw nitong mapabilis agad ang pakikipaglaban ay ituturo niya nga raw dito ang isang simpleng paraan. Tinanong ni Fang Ping kung hindi ba raw kalabisan na gawin niya ang paraan na itinuro nito. Tumugon si Wang Jinyang nang ito nga lang daw ang pinakamabisang paraan kung ayaw nitong mag-aksaya ng oras. Kapag sinunod nga raw nito ang kanyang payo ay hindi na ito matatanggihan ng eskwelahan na pupuntahan nito. Naisip ni Fang Ping na mukhang lalabas nga raw ang lahat ng nandoon para patayin siya. Mukhang itatrato na rin daw siya ng mga ito na kagaya ng pagtrato ng lahat kay Wang Jinyang. Pumwesto si Fang Ping sa pinakaharapan ng Yunmeng Military School. Humiyaw ang ating bida at sinabi na siya raw si Fang Ping ng Magic University at nagpunta raw siya doon para hamunin ang mga rank 3 students ng Yunmeng. Sinabi niya rin na wala nga raw ni kahit sino sa mga rank 1, rank 2, at rank 3 ang makakayang makatalo sa kanya. Narinig sa buong eskwelahan ang lahat ng mga isinigaw ng ating bida. Agad na lumabas ang mga estudyante para tingnan kung sino ang pangahas na naghahamon sa kanila. Sinabihan ng mga ito ang ating bida nang napakalakas raw ng loob nito para gumawa ng kaguluhan doon kahit na wala naman itong maibubuga. Naisip ni Fang Ping na nainis niya nga raw ng sobra ang mga estudyante ng Yunmeng. Gumana nga raw ang paraan na itinuro sa kanya ni Wang Jinyang. Lumapit ang isang lalaki at nagpakilala na siya raw si Yao Changyu, isa raw siyang third-year student ng Yunmeng Military School at isa raw siyang advanced rank 3 martial artist, naroon nga raw siya para kalabanin ang ating bida. Sinabihan ni Yao Changyu ang ating bida nang umatake na nga raw ito at nang matapos na ang pagyayabang nito. Natuwa ang mga estudyante ng Yunmeng dahil matuturuan na nila ng leksyon ang ating bida. Umatake agad si Fang Ping at sinikmuraan ang estudyante na unang nakipaglaban sa kanya. Nagulat ang ibang mga estudyante sa pagtilapon ni Yao Changyu papasok sa loob ng kanilang eskwelahan. Hindi sila makapaniwala na ganoon lang ito kabilis matatalo ng ating bida. Sinabi ni Fang Ping na wala raw laban sa kanya ang mga advanced rank 3 martial artist, mapapahiya nga lang daw ang mga ito kapag nagtangka ang mga itong makipaglaban sa kanya. Natuon ang atensyon ng lahat noong dumating na rin doon ang mga namamahala sa Yunmeng Military School. Sinabihan ng isang instruktor ang ating bida nang sana nga raw ay nakahanda ito sa anumang kahihinatnan sa ginawa nitong panggugulo. Naisip ni Fang Ping na sa wakas nga raw ay naroon na rin ang mga personalidad na may mataas na posisyon. Tumugon si Fang Ping sa nagsalitang instruktor nang hindi raw siya natatakot sa kahit na sinong rank 3 ng mga ito. Inutusan ng matandang instruktor ang isa nilang estudyante nang ipakita nga raw nito sa ating bida ang lakas ng mga taga-Yunmeng Military School. Nakilala ni Fang Ping na si Zhu Wenlong na isang kick rank 3 ang kanyang makakalaban. Ito nga raw ang may hawak sa ika-46 na posisyon sa ranking ng mga rank 3 ng kanilang bansa, pero hindi pa nga raw ito ang pinakamalakas na rank 3 student ng Yunmeng. Itinutok ni Zhu Wenlong ang dulo ng sandata nito sa direksyon ng ating bida para ipahiwatig na simulan na raw nila ang kanilang laban. Sinabi ni Fang Ping na lalabanan na niya nga raw muna ito, pagkatapos niya nga raw itong talunin ay sunod niya namang kakalabanin ang pinakamalakas na rank 3 martial artist ng Yunmeng. Nagtaka si Zhu Wenlong noong bitawan ni Fang Ping ang dala nitong sandata, mukhang iniisip nga raw talaga ng ating bida na napakalakas na nito. Umalis na si Fang Ping sa kanyang posisyon gayon din si Zhu Wenlong na kanyang makakalaban. Sinalubong ni Fang Ping ang matulis na sandata ni Zhu Wenlong gamit ang kanyang kamao na halos kasing tigas ng mga bakal. Sinabi ng matandang instruktor na mahigit na nga raw sa 1,000 kal ang vitality ng ating bida,
Bukod pa nga raw doon ay napakatibay na rin ang mga buto nito kumpara sa mga karaniwang peak rank 3 martial artist. Ang burst nga raw ng vitality sa bawat suntok ng ating bida ay sapat na para ma-deform ang sandata na gawa sa D-grade alloy. Binanggit ni Chen Jiawang na narinig nga raw niya na manic explosion ang signature technique ni Fang Ping, pero mas pinili nga raw nitong makipaglaban ngayon gamit lamang ang kamao. Sa palagay niya nga raw ay mukhang sinusubukan nitong mabalanse ang taglay nitong lakas, at malamang nga raw ay sinusubukan rin nitong makapag-breakthrough sa pagiging isang peak rank 3 martial artist. Sinabi ng matandang instruktor na marami nga raw nasasayang na kapangyarihan sa Diamond Fist na ginagamit ng ating bida, malamang nga raw ay bago pa lang nitong natutunan ang teknik na ito. Napakalakas nga raw ng loob nito dahil naghamon na agad ito sa kanilang eskwelahan kahit na hindi pa ito bihasa sa ginagamit nitong teknik. Naisip ni Fang Ping na hindi pa nga raw sapat ang pagkapuro ng kanyang vitality at hindi man lang daw masyadong nakakapag-iwan ng pinsala ang kanyang mga suntok. Samantalang nagagawa ng araw ni Zhou Wenlong na makontrol ng maayos ang lakas ng mga pag-atake nito, nagagawa nga raw nitong mapadaloy ang lahat ng lakas nito sa ginagamit nitong sibat. Napaisip ang ating bida kung dapat ba raw niyang obserbahan kung paano damaloy ang vitality ni Zhou Wenlong at kung paano niya ito nagagamit ng tama. Mabuti na nga lang daw at mas malakas siya kay Zhou Wenlong kaya magagamit niya ang ganoong oportunidad para pag-aralan kung paano ito umatake. Ginamit ni Fang Ping ang kanyang mental strength para obserbahan ng mabuti ang bawat galaw ng kanyang kalaban. Sinabi ng mga nanunood na estudyante na hawak nga raw ng ating bida ang ika-9 na pwesto sa lahat ng mga rank 3 students pero hanggang doon lang daw pala ang maibubuga nito. Ngayon nga raw ay pinapaulanan lang ito ni Zhou Wenlong ng sunod-sunod na mga pag-atake. Napakalakas nga raw ng loob nito na maghamon sa kanila ng laban. Mukhang naubusan ng araw ng magagaling na estudyante ang universidad na pinanggalingan nito. Habang nakikipaglaban ay nakakaramdam na ng pagkabahala si Zhou Wenlong. Nawawala ng araw ang kanyang kalamangan dahil habang tumatagal ng araw ang kanilang laban ay natututunan na rin ng ating bida kung paano makontrol ang lakas nito. Patuloy pa rin na inoobserbahan ni Fang Ping ang bawat pag-atake ni Zhou Wenlong, natututunan ng araw niya kung paano ang distribusyon nito ng enerhiya. Naisip ng matandang instruktor na isang araw talagang genius ang ating bida, natitiyak niyang araw na si Zhou Wenlong ang matatalo sa labanang ito. Ginamit na ulit ni Fang Ping ang inaaral niyang teknik na Diamond Fist. Sa pagkakataong ito ay nakapagpalabas na siya ng malakas na pag-atake sa pinakawalan niyang suntok. Nagtamo ng pinsala si Zhou Wenlong kahit na dumipensa lang ito sa pag-atake ng ating bida. Naisip ni Fang Ping na isinama niya nga raw ang kanyang mataas na vitality sa Diamond Fist technique na huli niyang pinakawalan, siguro naman daw ay nakapag-iwan na ito ng malaking pinsala sa kanyang kalaban. Ang ating bida naman ngayon ang nagpaulan ng magkakasunod na pag-atake gamit ang kanyang kamao at si Zhou Wenlong naman ngayon ang dumidepensa. Naisip ni Fang Ping na hindi pa nga raw ito sapat, kailangan pa nga raw niyang lakasan ang mga pinapakawalan niyang suntok. Pinagpatuloy ng ating bida ang kanyang mga pag-atake hanggang sa mabitawan na ng kanyang kalaban ang ginagamit nitong sandata. Huminto lang siya sa pag-atake noong makita niya ang kondisyon ng kanyang kalaban. Nagsalita si Fang Ping at sinabihan si Zhou Wenlong nang natalo niyang araw ito. Hindi makapaniwala ang ibang mga estudyante na matatalo ng ating bida ang isa sa mga pinakamalakas na rank 3 ng kanilang eskwelahan. Kahit nahihirapan ay pinilit pa ring pulutin ni Zhou Wenlong ang nabitawan nitong sandata. Sinabi niya sa ating bida na gusto niyang araw makita kung gaano talaga ito kalakas sa sandaling makasama na niya ito sa pakikipaglaban sa mga taga-catacombs. Tumugon naman si Fang Ping nang sisiguraduhin niyang araw na hindi ito madidismaya kapag dumating na ang araw na yon. Lumapit na ang kalaban na pinakahihintay ng ating bida. Nagpakilala na ang peak rank 3 martial artist na si Chen Jiawang. Naisip ni Fang Ping na sa wakas nga raw ay naroon na ang pinakamalakas na rank 3 ng Yunmeng Military School. Nagulat si Chen Jiawang noong mapansin nito na napuno agad ang taglay na vitality ng ating bida. Naisip ng matandang instruktor na ito na nga raw ang kakaibang katangian ni Fang Ping na kanilang nababalitaan. Tinanong ni Chen Jiawang ang ating bida kung hindi pa rin daw ba ito gagamit ng sandata. Sumagot naman si Fang Ping nang kailangan niya nga raw maging komportable sa pakikipaglaban na gamit lang ang kanyang mga kamay. Kailangan niya nga raw itong gawin para makapag-breakthrough siya sa pagiging isang peak rank 3.
Sinabi ni Chen Jiawang na nagpunta lang daw pala doon ang ating bida dahil gusto nitong magsanay habang nakikipaglaban. Humingi si Fang Ping ng pasensya dahil iyon nga raw talaga ang dahilan ng kanyang pagpunta. Sinabi ni Chen Jiawang na naiintindihan niya raw ang ating bida dahil minsan na niya rin daw itong ginawa. Pero hindi nga raw nila malalaman kung sino talaga ang nagsasanay sa kanila hanggat hindi sila nagsisimulang maglaban. Naghanda agad si Fang Ping sa pagsugod ng kanyang kalaban. Naisip ng ating bida na napakabilis nga raw nitong nakalapit sa kanya. Matagumpay na naiwasan ni Fang Ping ang pag-atake ng kanyang kalaban. Pero hindi niya inasahan ang sunod na ginawa ni Chen Jiawang. Agad na binago ni Chen Jiawang ang direksyon ng kanyang sandata para mapatamaan niya ang ating bida. Hindi na nakaiwas si Fang Ping dahil sa kakaibang paraan ng pag-atake na ginawa ng kanyang kalaban. Natuwa ang mga estudyante dahil napatalsik nga raw agad ni Chen Jiawang ang ating bida gamit lamang ang isang pag-atake. Sa lakas nga raw ng kanilang senior ay hindi na sila dapat mangamba na matatalo ang kanilang eskwelahan. Naisip ni Fang Ping na mas malakas pa nga raw pala si Chen Jiawang kaysa sa kanyang inaasahan, ganoon nga raw ang klase ng pressure na kanyang hinahanap. Ini-activate ni Fang Ping ang kanyang Diamond Fist para atakihin si Chen Jiawang. Habang nanunood ay sinabi ng isang maliit na lalaki na hindi niya pa rin daw malaman kung bakit nagtataglay ng napakaraming vitality ang ating bida. Tumugon naman ang matandang instruktor nang narinig nga raw niya na mayroong jade-like bone marrow si Fang Ping at nag-mutate rin daw ang mental strength nito kaya nakakaramdam na agad ito ng mga energy particles. Hindi rin daw siya sigurado sa totoong rason pero ganoon nga raw ang pagkakapaliwanag sa kanila ng mga taga-Magic University. Sinabi din ng matandang instruktor na halos kalahati nga raw ng mga Magic University teaching advisors ay nakikipaglaban pa rin hanggang ngayon sa loob ng catacombs. Hindi pa rin daw ganoong katagal noong pumanaw ang prinsipal ng mga ito kaya hindi nga raw tama na ngayon sila mag-ungkat kung ano ang totoong rason ng napakaraming vitality ni Fang Ping. Hintayin na lang daw nila na makabalik doon ang mga Grandmaster ng Magic University, wala rin naman daw ang mga itong magagawa kundi bigyan sila ng mas maayos na paliwanag. Tinamaan si Fang Ping ng pag-atake na isinagawa ni Chen Jiawang. Naisip ng ating bida na napakalakas nga raw ni Chen Jiawang, mukhang halos kasing lakas ng araw nito si Qin Fengqing. Hindi nga raw siya nito binibigyan ng pagkakataon na makahinga ng maluwag at hindi rin daw siya makapagpakawala ng malakas na pag-atake. Hindi rin daw siya maaaring umasa sa kanyang system habang nasa gitna siya ng pakikipaglaban dahil baka habang buhay na lang daw siyang manatili sa rank 3. Kailangan niya nga raw maging malakas at maging kaisa ng kanyang kamao. Magagawa niya nga lang daw ito kapag nakapag-concentrate siya ng mabuti sa kanyang mental strength. Nahuli ni Fang Ping ang sandata na ipinapangatake ng kanyang kalaban. Inihanda niya agad ang kanyang kamao habang gamit ang mas pinalakas na Diamond Fist. Gumamit rin si Chen Jiawang ng Diamond Fist para salubungin ang pag-atake ng ating bida. Napaatras si Fang Ping sa kanyang posisyon, pero napaatras niya rin naman ang kanyang kalaban. Sinabi ni Chen Jiawang na nagsisimula na nga raw matutunan ng ating bida ang basics ng Diamond Fist, pero wala pa rin daw itong panama laban sa kanya. Ipapakita niya nga raw sa ating bida kung paano gamitin ng tama ang Diamond Fist. Agad na sumugod si Chen Jiawang para atakihin ang ating bida. Nakaramdam si Fang Ping ng matinding sakit habang dumidepensa sa pag-atake ng kanyang kalaban. Napaatras ulit ang ating bida sa pag-atake na pinakawalan ni Chen Jiawang. Gumamit si Fang Ping ng vitality sa kanyang mga paa para mabilis niyang malapitan ang kanyang kalaban. Nakipagsabayan ng ating bida sa malalakas at mabibilis na suntok na pinapakawalan ni Chen Jiawang. Muli na namang napatilapon ng ating bida, pero agad din naman siyang lumalapit para patuloy na makipaglaban. Humanga ang matandang instruktor sa tibay na ipinapakita ng ating bida. Sinabi ng isang senior student na halos paubos na nga raw ngayon ang vitality ni na Fang Ping at Chen Jiawang. Naglalaban na nga lang daw ang mga ito gamit ang pisikal ng mga itong lakas. Pero mahihirapan na nga raw si Chen Jiawang na makapag-iwan ngayon ng kahit na anong pinsala dahil higit na mas matibay nga raw ang pangangatawan ni Fang Ping kumpara sa lahat ng kanilang mga rank 3 students. Tinanong ni Fang Ping kung may rank 3 pa ba raw sa Yon Meng na higit na mas malakas kay Chen Jiawang. Sinabi niya na atakihin na nga lang daw siya ng lahat ng mga rank 3 na naroon,
Tutal naman daw ay mga basura naman ang lahat ng mga ito. Nagalit ang mga rank 3 students sa pang-iinsulto na ginawa ng ating bida. Nagagawa pa nga raw nitong magyabang kahit nabugbog na ito. Sinabi ng maliit na lalaki na nakakapagyabang na nga raw agad ang ating bida nang dahil lang sa higit na mas malakas ang pangangatawan nito kumpara kay Chen Jiawang. Sinabi ng matandang instruktor na sinasadya raw ito ni Fang Ping dahil malapit na nga raw itong mag-breakthrough. Marahil nga raw ay sinabihan ito ng mga teaching advisor ng Magic University na hindi nito maaaring punuin ang vitality nito sa gitna ng pakikipaglaban gaya ng normal nitong ginagawa. Pero kapag pinalibutan ng araw ito ng kanilang mga estudyante ay magkakaroon na ito ng rason para punuin ang nawala nitong vitality, sa ganoong paraan nga raw ay patuloy na rin itong magagamit ang inaaral nitong teknik. Tinanong ng maliit na lalaki kung hahayaan lang ba raw nila na masunod ang gustong mangyari ng ating bida, hindi naman daw ito estudyante ng kanilang eskwelahan. Bigla na lang ngumiti ang matandang instruktor, tutulungan niya nga raw ang ating bida pero kailangan nitong magdusa. Inutusan ng matandang instruktor ang lahat ng mga Advanced Rank 3 at Peak Rank 3 ng Yunmeng Military School na atakihin daw ng mga ito ang ating bida. Maaari nga raw ng mga itong atakihin si Fang Ping basta hindi lang ito mamamatay. Kumilos agad ang mga Peak Rank 3 para ibuhos sa ating bida ang nararamdaman nilang galit. Bibigyan nga raw nila ito ng isang leksyon at nang mabawasan naman ang kayabangan nito. Ni-restore agad ni Fang Ping ang kanyang vitality bilang paghahanda sa kanyang mga makakalaban. Napapalibutan man siya ng mga ito pero hindi siya nakaramdam ng pagkataranta. Inisa-isa niya ang mga ito habang patuloy niyang sinasanay ang kanyang Diamond Fist. Sinalo ng mga lalaking Advanced Rank 3 ang babae na sinuntok ni Fang Ping. Sinabi ng nasuntok na babae na totoo nga raw pala ang mga naririnig niyang balita na mahilig mangbugbog ng babae ang ating bida. Nagalit ang lahat ng mga kalalakihan dahil sinaktan pa nga raw ni Fang Ping ang kaklase nilang babae gayong iilang babae nga lang daw ang pumapasok sa kanilang eskwelahan. Huwag nga raw itong umasa na palalampasin nila ang ginawa nito, humanda nga raw ito dahil bibigyan nila ito ng isang leksyon. Sumali na rin sa pag-atake ang lahat ng mga Advanced Rank 3 students ng Yunmeng Military School. Mas nahirapan ngayon ang ating bida nang dahil sa pagdami ng kanyang mga kalaban. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban ay bigla siyang tinamaan sa kanyang mukha. Agad niyang itinuon ang isa niyang paa para hindi siya matumba. Sinabi ni Fang Ping na napakarami ng araw ng mga ito pero pinuntirya pa ng mga ito ang kanyang mukha, nasaan ang araw ang karangalan ng mga ito bilang mga lalaki. Sumagot ang isang lalaki at sinabi na ang ating bida naman daw ang nagsabi sa kanila na atakihin nila ito ng sabay-sabay. Ano nga raw ang problema nito gayong tinutupad lang naman daw nila kung ano ang hiniling nito. Pinagpatuloy ng mga rank 3 students ang pagbugbog sa ating bida. Mas matibay man ang pangangatawan ni Fang Ping kumpara sa mga gaya niyang rank 3 pero nagtatamo na rin siya ng mga pinsala nang dahil sa dami ng mga umaatake sa kanya. Nag-concentrate ang ating bida para makawala siya sa kinalalagyan niyang sitwasyon. Pagkatapos noon ay nakahanap na ulit siya ng pagkakataon para atakihin ang mga estudyante na umaatake sa kanya. Isa-isang tumilapon ang mga rank 3 students na nakapalibot kay Fang Ping. Napansin ng matandang instruktor ang pagbabago sa ating bida. Napabagsak ni Fang Ping ang lahat ng mga estudyante na umatake sa kanya. Natuwa ang ating bida noong makumpirma niya na isa na siyang peak rank 3 martial artist. Nagyabang si Fang Ping nang siya nga raw ang nanalo sa labanan nilang ito. Sinabihan ng matandang instruktor ang ating bida nang umalis na nga raw ito dahil nakuha na raw nito kung ano ang pakay nito. Pinaalalahanan niya rin ang ating bida na kapag may taga-Magic University pa nga raw na magtangkang manggulo doon ay sisiguraduhin na raw nila na magsisisi na ito. Naisip ni Fang Ping na kahit nga raw nagkaroon ng unity ang kanyang Diamond Fist ay hindi pa rin siya nakapag-breakthrough dahil naubusan siya ng vitality sa laban nila ni Chen Jiawang. Pero tinulungan nga raw siya ng matandang instruktor noong utusan nito ang lahat ng mga rank 3 students na sabay-sabay siyang atakihin, ibinigay nga raw nito kung ano ang kinakailangan niya para sa kanyang pag-breakthrough. Naisip ni Fang Ping na ito pa nga lang daw ang unang lugar na kanyang pupuntahan pero nakamit na niya raw agad ang kalahati ng kanyang layunin. Pagkatapos niya nga raw magpagaling ay sunod niya namang hahamunin ang mga rank 3 martial artist na nasa itaas ng ranking. Ang martial arts community ng Sino Nation ay binubuo ng tatlong pangunahing puwersa, kabilang dito ang mga martial arts universities,
ang military at ang iba't ibang sects. Ang bawat sect ay tulad din lang ng mga universidad ang ginagawang tungkulin, responsibilidad ng mga ito na bantayan ang catacombs entrance na malapit sa kanilang lugar. Ang sunod na pupuntahan ni Fang Ping ay ang Zhongzhou Province, nasa probinsyang ito ang mga maimpluwensyang sects ng kanilang bansa. Dalawang rank 3 na nasa ranking ang kakalabanin niya doon, ang isa sa mga ito ay matatagpuan sa Changyang Village at ang isa naman ay nasa Wanshang Temple. Kakalabanin niya muna ang ika-12 ng ranking dahil kailangan pa niyang magsanay sa pagpapalabas ng kanyang buong lakas sa kanyang mga suntok.